Okay, another day, another airsoft for our ka-airsoft. Napakasarap naman dahil magkakasama na naman tayo ngayong araw na to. Today is Sunday, linggo ng pagkabuhay. Kung tawagin nila ng mga ng mga kapatid nating Katoliko, no? Today is Sunday, linggo ng pagkabuhay. Magkakasama na naman tayo mga ka-airsoft. Ngayong araw na to, syempre, review and unbox tayo mga ka-airsoft. Review and unbox ng unit ng ating ka-airsoft from Pagudpud, Ilocos Norte. Pagudpud, napakalayo nito mga ka-airsoft ha. Okay, ang ating ka-airsoft na taga Pagudpud ay isang seaman. Okay, bali, kadarating lang niya, so gusto mag-i-stay siya rito ng 1 month, so gusto niya meron siya magagamit. Then after na aalis na siya is iiwanan niya sa kanyang tatay. Iiwanan niya sa kanyang tatay yung unit. Syempre malamang sa malamang tatay niya ang gagamit ng unit. Okay, ngayon, no, nakikita nyo, malakasan itong mga nandito, mga matitindi, no? Hindi ordinaryo, hindi budget meal, hindi pipitsugin, hindi putyo-putyo, okay? Alam ko, kilala nyo na to. This is the Sisay Shadow 2. The Everyman's Dream. The Shadow 2. Wow! I feel good! Okay, napakaganda nito unit na to mga ka-airsoft, lalo na sa mga tao naghahanap ng talagang accuracy. Naghahanap ng something na mabigat, naghahanap ng something na solid, naghahanap ng something na matibay. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Tama-tama tong unit mo. Para sa ating seaman ka-airsoft na taga Pagudpud, Ilocos Norte. Okay, medyo medyo hindi ko alam kung tamang sabihin ko yung pangalan nito no? Okay, sige sabihin na natin. Sir Brian Marcos, no? Alam niyo naman ang presidente natin taga di ba? Taga Ilocos, di ba? Hindi ko lang alam kung related siya sa mga Marcos, pero Sir Brian Marcos, isang kapitan ng barko, isa siyang seaman, no? So natutuwa naman ako kasi may mga high profile client tayo na ganyan. Actually ang bilin niya sa akin, big man, kung pwede, wag mo na sabihin, pero ibanggitin yung pangalan ko. Pero kung kailangan sa vlog mo, sige, okay lang nabanggitin mo. Yun ang sabi niya, kaya binanggit ko, no? So, Sir Brian Marcos of Ilocos Norte, Pagudpud, Ilocos Norte. Bossing, ito na po yung unit mo, yung request mo dalawa, no? This is the Sisay Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Wow! I feel good. Plus, the Daniel Defense M-Lock M4A1 Carbine. Okay, napakalupit, napakaganda nitong unit na to. Masasabi natin na ito yung mga unit talaga na hindi pang small time, no? Hindi mga airsoft pa, hindi to putyo-putyo na unit, no? Itong unit na to is talagang itong mga nakikita nyong unit na to, ito yung mga unit na gugustuhin nyo makasama ng matagalan, no? Ito yung mga tipo ng unit na pag nilabas ninyo sa isang game site, talagang masasabi natin na na paglilingunan kayo, pagtitinginan kayo, no? Kasi itong mga unit na to, ito yung mga best of the best high-end unit, no? Hindi siya pipitsugin, sa totoo lang, hindi siya ordinaryong unit, hindi siya yung putyo-putyo na unit, no? So, the Sisay Shadow, the Everyman's Dream, and the Shadow 2, plus the Daniel Defense M-Lock Rifle. Okay, so before we start our unboxing, dumako po muna tayo dun sa ating online, no, sa ating mga nagko-comment, no? Okay, Jumel AG, sir, okay ba yung Turnigy LiPo battery? Matagal po ba malobat? Bossing, lahat ng battery halos pare-parehas, no? Hindi
hindi hindi basihan yung brand para masabi mo maganda ang isang battery. Tandaan mo to, kahit ikaw ang nagtataglay, kahit ikaw ang gumagamit ng pinakamahal na battery, kung sakasakaling hindi ka marunong mag-manage, hindi ka marunong mag-alaga, baliwala rin, no? Hindi basihan yung brand ng battery para masabi mong maganda ang battery mo. Kahit yung pinakamura ilalaban ko sa iyo, yung pinakamura kaya kong patagalin ng 2 years, 'di ba? Kahit yung sinasabi mong Turnigy na yan, kahit 2 weeks lang warak yan. 'Di ba? Kahit 2 days lang kayang mawarak niyan. Huwag mong gawing basihan yung brand, no, ng battery, yung value ng battery para masabi mo maganda yung battery mo, no? Basura ang battery kahit gaano ka mahal kung sakasakaling hindi mo gagamitin ng tama, okay? Alan Villaris, good Easter kapatid, have a blessed day. Hello, Sir Alan Villaris, linggo ng pagkabuhay. Hello po sa inyo. Balang araw, madadagdagan ko yung John Wick pistol ko, ZZ, Shadow, fully upgraded naman, kunin ko sa iyo, Boss Bigman, Estilo, go Lukat. Hello sir, good afternoon. Okay, Boss Bigman pa shoutout, solid ka airsoft, and follower from San Ildefonso, Bulacan. Thank you sir, thank you po sa iyo, thank you, no? Okay mga ka-airsoft, tatandaan nyo to lagi kayo makikinig sa sinasabi ko, no? Never ako nagsalita sa vlog ng ganyan, nagbanggit ako ng battery, ng brand, hindi ako nagsasabi ng mga brand kasi sa totoo lang, hindi basihan yung presyo at saka hindi basihan yung brand para yung battery natin is tumagal, no? Is tumagal. Tapos hindi rin basihan yung presyo at saka yung brand ng battery para matagal siyang malobat. Hindi basihan yon. Proper maintenance, proper charging, proper management ng battery, yon doon ma-achieve mo, no? Tandaan nyo, wala akong sinabing ang Turnigy napakagandang battery, matagal malobat. Wala akong sinabing ganon, okay? Tapos makikinig lang kayo sa sasabihin ko kasi wala naman tayo sasabihin hindi totoo. Okay? Bali yung sinasabi ko sa inyo, kahit yung pinakamurang LiPo battery, kahit yung pinakamurang battery sa airsoft natin, pwede na. Matagal na yon, madami na yon, no? Basta kaakibat ng paggamit mo ng battery is proper battery management. Ngayon, kung paano mo malaman yung proper battery management, manood ka sa aking vlog. Okay? So, start tayo mga ka-airsoft, no? Medyo kumakalam na yung tiyan ko, nagugutom na ako, no? Pero, mas nais kong ihatid mo na tong vlog na to para dire-diretso para pagpunta ng courier is ma-pick up na niya. Okay? So, Happy Easter Sunday, Alexander Eglit. Boss, nag-lose weight ka, sabi ni Sir Bresit Malyari. Sakto lang. Sabi ko naman sa inyo, yung mga airsoft, hindi tayo pabata no? Hindi tayo pabata. Talagang kumbaga nagkakaedad tayo. Minsan kailangan syempre mag-control mag-control sa pag-inom ng alak, di ba? Mag-control sa beer, mag-control sa ano pa ba to? Mag-control sa beer, pag-control sa hard na alak, mag-control sa kanin. Di ba? Mag-control sa matatamis, mag-control sa maalat. Kasi mga ka-airsoft, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pabata, no? Lalo na ako sa daily living ko, yung lifestyle ko, medyo hindi ako ganun ka-active into papawis, into e-sports, di ba? Siyempre, hindi na nga natin maasikasong maglaro. Pangalawa, hindi na natin yung actually ganito, no? Ninanakaw ko lang talaga yung oras ko sa
Which is, napapansin ko parang mali, no? Ninanakaw ko lang yung oras ko para makapag-bike, ninanakaw ko lang yung oras ko para makapag-jogging, makapag-basketball, kung may time. Talagang hindi na nagaganap yun, no? So, dahil sa pag-aasikaso sa mga business natin, like, meron tayong inaasikasong business na water station, meron tayong inaasikasong business na gym, no? Na fitness gym, meron tayong inaasikasong collection and business na rin na bonsai farm. Meron tayong, 'di ba? Ang daming kasing inaasikaso eh. Ayan, may airsoft shop, no? Ngayon pa plano ko pang ano. Soon mga airsoft, no? Baka mag-hire ako ng ng barbero. Okay? Gusto kong magtayo kasi ng barbershop, no? Gusto kong magtayo ng barbershop. Tapos may inaasikaso pa tayo yung pinakabagong business natin, yung tea house, di ba? Kasi mayroon tayong franchise ng Big Brew. No? So may franchise tayo niyan. Ang daming inaasikaso, grabe, no? Halos nakawin ko na lang yung oras ko para sa pampersonal ko, no? Kaya sabi ko nga ganun, dahil nga syempre hindi tayo pa bata, kailangan tayo, medyo maging maingat, 'di ba, sa pangangatawan natin. Kaya hindi pwedeng hindi tayo syempre mag-diet, 'di ba? Alam niyo, actually itong suot ko itong dati kong t-shirt na to, medyo masikip na sa akin to pero ngayon ang luwang-luwang sa akin, ang luwang-luwang, pero dati masikip na to, sa totoo lang, no? Tulad nga ng sabi ko, hindi tayo pabata mga ka-airsoft, di na tayo pabata, sabi nga, di ba, ng kanta? Okay, so dire-diretso tayo, no? Okay, masarap kumain ng sisig, sabi ni Alan Villaris. Okay, so ngayon dire-diretso tayo mga ka-airsoft. Pasensya na, no? Yung mga gumagamit ng dummy account, yung mga gumagamit ng mga ng mga dummy account, ng mga clone account, ng mga multiple account. So nai-scan na natin, no? Huwag kayong gagamit ng dummy account kasi nai-scan na. Once na ma-scan kayo, yung IP address nyo lagi nang nadidetect yun ng system natin. Magiging auto-block po kayo ng system natin, no? Kaya nakikiusap ako mga ka-airsoft, huwag kayong gagamit ng mga dummy account ninyo, no? Ma-auto-block kayo ng system natin, okay? This is the CC Shadow 2, the everyman's dream, the Shadow 2, okay? Ibang-iba to sa original Shadow. It is because nagtatagla ito ng stainless na fixed outer barrel with a unique serial number, no? Importante ba yung unique serial number na yan, big man? Sa ibang mga tao, okay yon, pero sa ibang mga tao, baliwala yon, no? Pero kung akong tatanungin nyo, sa akin, it matters talaga, no? Yung mga merong serial number, malaking bagay yun kasi isang isang basihan yun ng pagiging authentic ng unit, no? I'm not saying na hindi siya authentic, no, yung mga other version ng Shadow. Kaya lang, mas maganda yung may serial talaga, no? Tapos, isa pa, this unit is a fully licensed unit from the maker ng Shadow. This is a KJ Works. Grabe. Pakita ko sa inyo yung look, pwede mo bang ipakita sa kanila yung serial number? Yan. Yan. Yang nakikita nyo na yan, na nilalapit ni Lucas, yan yung sinasabi ko sa inyo na serial number, no? Na bagay na wala sa iba. Yan. Kahit yung mga pinifix outer barrel namin, actually, mga ka-airsoft, wala talaga siyang serial number, no? Pero ito nga, itong nilabas ng CC Shadow, talagang meron serial number, okay? Tapos, what is good and special about this, mga ka-airsoft, ayan nga, naka-fix outer barrel. Lahat stainless, makikita nyo. Diba? Guide rod, yung barrel guide, lahat, no? Tapos makikita nyo na rin, naka-optic sight siya. Pero wag kayo magtataka, hindi naka-optic sight yung rear. Actually kasi design to,
design to para sa isang RMR site. RMR scope. Saan ba yung, yan, ganito oh. Yan. Actually, ito pwede nyo itong alisin. Tapos gagamit lang tayo ng adapter plate para ito, maiupo natin dito. Panglaro kasi talaga to, no? Sabi nga the cheater's gun, kung tawagin to. Okay? Itong unit na to, sadyang napakaganda ng structure niya. Bagay na bagay. Actually, both lalaki and babae, pwedeng-pwede itong unit na to. Bakit? Kasi yung ibang mga unit, napakatataba ng grip, di ba? Pero ito, saktong-sakto sa kababaihan at saka sa mga kalalakihan. Saktong-sakto, pati yung weight niya, nagko-compensate na doon sa size niya. Yung iba kasing unit, sobrang weight, sobrang bigat. Pero ito, saktong-sakto lang. Tapos, meron din siyang rail dito para lalagyanan ng flashlight, ng laser, ng mga accessories na gusto mong ilagay sa isang airsoft mo. Okay? Tapos, ang mga sticker, kayo na pong bahala mag-alis, no? Sir Brian Marcos o Pagudpud, Ilocos Norte, kayo na po ang bahala mag-alis, no? Ito, naaalis to, ito naaalis to. Okay? Kayo na, bossing, binibigay ko na sa inyo para medyo yung pakiramdam na ikaw yung nag-unbox ng unit mo, di ba? Napakasarap nun, di ba? Ayan, okay, ito yung unit mo. Then, this is the magazine, mga airsoft, no? Ibang-iba siya dun sa magazine ng ZZ Shadow na blue and gray. Kung mapapansin nyo yun, meron siyang polymer na base pad. Pero ito, CNC aluminum na base pad. Okay? And what is good and special about this unit? Itong unit na to, masasabi mo talagang unit na pangmatagalan. Dahil, ang internals niyan, full steel. Makikita nyo, no? Yung pistol nyo, tignan nyo kung makaya nyo iangat ng ganyan. Hindi nyo maiangat kasi, most of the pistol, especially Glock, especially double bell, ENCWE, is hindi naman talaga full steel. Metal sila, pero alloy ang metal. Pero ito, metal pero steel. No, yan ha. Okay, no? By the way, mga airsoft huwag kayong malilito. Pag narinig nyo yung unit na full metal, huwag kagad kayong mabighani. No? Marami kasing klase ng metal. Brass is a metal, stainless is a metal, gold is a metal, silver is a metal. Alloy, zinc is a metal. Diba? Kaya kailangan, alamin nyo muna. Halimbawa, narinig nyo, sinabi ko, full metal. Alamin nyo kung alloy or steel. Marami yon, marami, no? Alloy, steel, ang daming, ang daming metal na tinatawag, no? Okay. So, this is the unit ng ating ka-airsoft, Brian Marcos of Pagudpud, Ilocos Norte. Then, dire-diretso na natin, no? So, ito, okay. Number 1, kailangan lagi lalagyan ng silicone oil. Huwag papalipasin, huwag hahayaan, huwag isasantabi ang silicone oil. Ito lang ang tanging pwede mong ibigay na supplement doon sa airsoft mo. Okay? Itong silicone oil na to is friendly siya sa mga hard polymer, sa mga plastic and rubber. Okay? Huwag kang gagamit ng WD-40, engine oil, gear oil, used oil, cooking oil. Huwag. Silicone oil na designed for airsoft. Okay? Yung mga contact cleaner, huwag kayong gagamit nun ha. May acetone content yun. Yung acetone content niya, yun ang magpapalutong dun sa mismong rubber. Okay? Ayan. Spray tayo sa nozzle. Yung nasa loob. Yun. Then release. Then rest. Tapos spray tayo sa magazine. Press the valve. Then okay. Itong unit na to is napakalupit nito. Bakit? Capable siya sa lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg, pati ito, CO2, kayang-kaya niya. Subukan mong gamitin yung 14 kg at saka itong CO2 dun sa ordinary unit mo, warak yan. No? Magwawakas ang buhay niyan. Pero ito, kayang-kaya niya. Okay? Kasi, sabi ko nga sa inyo, CNC full steel ang laman loob niyan. Hindi siya recycled alloy, no? Ang recycled alloy consists of sirang kaldero, tanchan, sirang sandok, di ba? Coke in can, soft drinks in can, soda in can. Yun ang recycled alloy. Doon gawa yung ibang mga unit na low budget, na budget meal, di ba?
Kaya magtataka ka, bakit ang daling masira? Kasi nga, doon siya gawa. Hindi naman talaga premium, hindi basal yung materials na ginamit sa kanya. Okay? Upside down, spray tayo, then green gas tayo, then diretso lang mga ka-airsoft, wag susundin yung paling ng magazine ha, diretso, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is sobra-sobra para sa isang puno. Alam nyo ba na ang CC Shadow namin is kaya niyang pumutok kahit hanggang ano yung pinakamataas natin? 100 rounds. Alam nyo, naiimposiblihan na nga ako no? Medyo talagang naiimposiblihan ako. Pero totoo On live yun di ba? On live talagang naipapakita namin di ba? Kaya, ayun, napakasarap gamitin itong unit na to, no? Okay, good day, Kabigma. Sabi ni Albi Bautista. Visible ba, Big Boss? Ask ko lang. Sabi niya gano'n. Hunyos, galang. Magdura lang. Bossing, visible ka. Kaya lang, hindi kita nire-replyan. Bakit? Kasi hindi ka dapat replyan. Okay? Kasi ang comment section, pag nagbablog ako, yung vlog ko nakafocus doon sa mga unit. Okay? Dito lang tayo nakafocus. Ngayon, pag nagbablog ako, hindi ako pwedeng sumagot ng mga iba. Especially nagtatanong ka ng presyo, di ba? Hindi ako pwedeng sumagot niyan. Okay? Sana bossing magpakatalino naman po tayo. Nasa kalagitnaan di ba? Malapit na tayo sa kalagitnaan ng 2025. Hindi pa natin alam kung paano yung tamang pag-i-inquire, di ba? Ang dami nang nagka-airsoft Ang dami nga naming customer Bakit sila alam yung tamang pag-i-inquire? Bakit ikaw hanggang ngayon, bossing, papunta na tayo sa kalahati ng 2025, hindi mo pa rin alam yung tamang pag-i-inquire. Di ba? Bossing, sana naman konting konting lawak ng utak, no? Kumbaga paganayin natin yung isip natin. Yung teacher mo, yung teacher ng anak mo sa school, pag nagdi-discuss siya ng science subject, ng biology, hindi pwedeng hindi pwedeng magtatanong ka ng math. 'Di ba? O kaya yung teacher mo pag nagdi-discuss ng English, hindi ka pwedeng magtatanong ng multiplication. 'Di ba? Kung ano yung topic na binibigay ng teacher mo, makinig ka, mag-participate ka. Okay? Yung ganun din dito sa vlog. Kung ano yung topic natin, kung ano yung i-review ng box, yun ang topic natin. Hindi natin topic yung unit na ini-inquire mo. 'Di ba? Ngayon kung gusto mo mag-inquire, mag-message ka or tumawag ka. Okay? Bossing, nasa kalagitnaan na po tayo ng 2025. Kaya tayo binubuli ng China kasi akala nila habang buhay tayong bobo. Pero kung magpapakatalino tayo bawat isang Pinoy, hindi tayo bubulihin ng China. Okay? Sana makinig ka ha. Sana boss, pag tinanggap mo yung sinasabi ko, ikaw rin ang magbe-benepisyo. Ikaw ang magbe-benefits dun sa sinasabi ko. Pero pag ikisasama mo ng loob yung sinasabi ko, problema nyo na po yan. Okay? Okay, nasa na ba tayo? Albi Bautista, nabati ko na. Happy Easter! Sabi ni RJ June Acuña. Hello, sir. Okay, no? O, sige, diretso na tayo. Sabi ko nga sa inyo, meron na tong silicone oil, may gas na rin. Maglalagay na tayo ng BBs, okay? Sa CC Shadow 2, okay lang na gumamit ka ng 0.20 grams na bala, pero I don't suggest kasi napakaganda nito, performance nito, lalabas yung performance niya sa 25 or sa 0.30. Depende rin nga pala sa gas na ginagamit mo. Kung gagamit ka ng 14 kg, gamit ka ng 0.30, 0.35. Kung gagamit ka ng CO2, gamit ka ng 0.35 and mas mataas pa. Okay? Pag yung unit upgraded, pag yung unit malakas, hindi magandang gamitan ng 0.20 Pero kung malalapit lang naman yung target mo, okay lang. Kunin natin yung magazine, hatakin natin, put your other thumb here para kung mabibitawan mo to, hindi hahampas dito ha, kasi
Mga ka-airsoft, no? Hindi naman kasi metal tong part na to. Ito yung maglip, ito yung nagko-control ng bibis. Hindi pwedeng metal to, okay? Hard ABS plastic lang to, okay? Hatak pababa, make sure na hindi mo mabibitawan, dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay, ngayon, makikita nyo mga ka-airsoft, may bungi, kalugin nyo sideways. Yan, kakalugin nyo sideways yan para umalign. Mas maganda kasi pag naka-align yung bala natin, ha? Ayan, makikita nyo, ayan, ganyan, no? Wala siyang bungi. Then, ang magazine, iwasang malaglag. Kasi ang magazine, this will serve as the tank, eh. Di ba? Ngayon, meron niyang main o-ring. Pwedeng ma-misalign yun kung sakaling malalaglag. Pero, don't worry, minor lang naman po yun. Okay? Pasok. Pasok. Asa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala ng bala. Meron pa. Okay. Wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, tulad nga ng sabi ko, ang dami pang laman nito mga ka-airsoft. Hindi ko lang alam kung ilan. Pero titignan natin kung ilan yung natirang bala niya, no? Kaya lang ang lamig-lamig. Medyo papainitin ko lang using my body temperature. Ganyan, ha? Yung weather natin ngayon na mainit, ay nako po, gustong-gusto ng airsoft, no? Pero kasi dito sa shop kasi is aircon. Medyo ayaw ng airsoft pag nasa aircon. Pag malamig ang paligid, mabilis lumamig yung green gas. Pag mabilis lumamig yung green gas, ang tendency, ano siya, malakas siya sa gas at the same time, mahina yung putok niya. Okay? Ngayon, tignan natin kung ilan pa to. Nakapagpaputok tayo, 20 rounds. Tignan natin. Tignan natin. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, so naka 30 rounds na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 40 rounds na. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 50 rounds na. Ang tanong, meron pa kaya? 50 rounds na. Tandaan nyo, nakita nyo, 2 seconds lang natin nilagay. Nakaka 50 rounds na ngayon. Meron pa, ang lamig pa eh. Pag ganito na kalamig, yung magazine nyo, painitin nyo lang using your body temperature. Huwag nyo ipagpapatuloy. Bakit? Dahil masasaalang-alang yung nozzle nyo. Okay? Pag malamig na, dinire-diretso nyo pa rin, minsan nagloloko ang mga valve. Ang nozzle nagka-crack. Kasi bakit? Imagine ninyo, yung lalagyan ng ice cream, Selecta. Ilaglag ninyo sa sahig ng walang laman. Hindi siya magka-crack. Pero subukan ninyo, pag-yelohin nyo siya. Lagyan nyo ng tubig, then pag-yelohin nyo, then ibagsak ninyo sa sahig. Ang tendency magka-crack yon. Kasi bakit? Nagyeyelo. Okay? Ganun din sa baril natin. Pag malamig na yung magazine mo, it's either magloko yung bulb mo, magi-stack up yon. Kasi sobrang nalamig eh. Or, yung nozzle mo magka-crack. Kaya iwasan natin yon. Lalo na kung hindi ka naman naka-anti-freeze nozzle, wag mong gagawin yon. Okay? 51 tayo, 50 tayo, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Nakaka 60 rounds na. Meron pa rin, kaya lang ang lamig eh. Naantala tayo sa lamig eh. Okay? So, tingin muna tayo. Baka may mga nagpapa-shoutout na ating mga ka-airsoft, no? Mga ka-airsoft, mahal na mahal ko kayo. Tandaan nyo yan, ha? Kaya ako ginagawa tong vlog na to para matuto kayo, okay? Sabi ni Alan Villaris, 75, kaya 2 seconds. Sana. Sabi ni Redimer, share done. Redimer, yung pag-share mo, okay lang, brother. Kaya lang, wala ka naman friends eh. Bali wala yung ginagawa mong pag-share, no? Ang friends mo, iilan lang naman eh. Mas maganda kasi yung pag-share na ginagawa ninyo kung marami kayong friends. Kasi marami tayong exposure. Eh kung ang friends nyo, bebente. Di ba? Medyo, yun nga, kumbaga sayang yung ginagawang pag-share, no? Pero okay lang rin, kaya lang, yun nga lang sinasabi ko, sayang, no? Okay, naka 50 na tayo, tignan natin. Ay, 50 na ba? Ilan ba yung bilang ko?
60? Nakaka-60 na yata tayo eh. Parang 60, ewan ko lang ha. Mga ka-airsoft, ilan ba yung huling binigkas ko? Yung huling bilang ko, paano nga, pa-remind me kung kung ilan yung huli ko. Remind nyo ako, ano ako, nawala sa isip ko eh. Nako, signs of aging yata to. Okay, ilan yung huling bilang ko? I think 60 eh, kung di ako nagkakamali ha. Tingnan natin. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Oh, 70 na. Grabe. Meron pa rin. 2 seconds lang nagas yan ha. Nakaka 70 rounds na, I think, no? Tingnan natin. 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 na. Grabe. 2 seconds na gas. Pinalitan 80 rounds. Eh, ano pang gagawin ninyo? Di ba? Napakatipid na naman sasabi niyan. Talaga naman mag-e-enjoy na tayo dyan, no? Kumbaga, ito yung unit na hindi mo mararamdaman yung gastos. Ito yung unit na hindi mo mararamdaman yung 60, sabi, 60. Oh, yun, 60 nga. Okay. Sabi ni Alan Villaris, no? 60, oh, nakaka-80 na tayo, mga kababayan ko. Ang lamig pa ng magazine natin, medyo painitin natin. Natatakot kasi ako kasi hindi ito naka-anti-freeze nozzle. Ang tendency pag hindi ka naka-anti-freeze nozzle, mababasagan ka ng nozzle, no? Ayan, so, tignan natin. Ayan na. Lamig! Grabe! Bakit malamig? Eh, nandito yung aircon eh. Nakatutok sa akin. Eh, syempre, ayaw ko naman na hindi mag-aircon kasi ang pangit naman. Nagbablog ako, pinapawisan ako, di ba? Pangit yun, no? Okay, so, 80 na. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90 rounds para sa 2 seconds. Tignan natin kung meron pa. Ayun. Di ba? Halos wala na. So, 90 rounds in 2 seconds of gas, panalong-panalo, ang tipid nito. Unit ang ating ka-airsoft, Brian Marcos of Pagudpud, Ilocos Norte. Okay, next natin yung rifle niya, no? This is the M-Lock na Daniel Defense. Napakaganda nitong rifle na to, napakalupit, no? 6 na piraso lang ang meron tayo nito. Kung mapapansin niyo CQB siya, napakadaling i-maneuver, oh. Napakadali, napakasimple lang, di ba? Napakasimple, oh. Sarap, oh. Kasi CQB siya. Pero syempre, full metal siya, no? Pag full metal, kailangan medyo maingat ka kasi prone siya sa pagkakanda gas. Lalo na kung inilalapag-lapag mo. Tapos natabig. O kaya nakasandal. Tapos nahulog, di ba? Prone siya sa pagkakaroon ng gas. Pero napakaganda kasi ng pagkaka-matte black finish niya. Okay? Itong unit na to makikita nyo, foldable, na-fold ang front side. Ganun din ang rear side. Pero mas effective ang mga ganito kung papalitan mo to ng scope, kahit mga EOTech, no? So, napakaganda. Tignan nyo yung kamay, sakmal na sakmal. No? Hindi katulad ng mga other unit na mga HK or pag mga quad rail, ang tendency hindi magpang-abot yung daliri mo. Pero ito, sakmal na sakmal, nagpapang-abot sobra-sobra pa, no? Itong unit na to is battery operated. Dito na, di-discuss ko na yung regarding sa battery, no? Ang battery, meron 3 batas. Number 1, ayaw ng battery na na-overcharge. Hindi pwedeng sumobrang karga kasi mag-iinit siya. Number 2, ayaw niya na nasasaid. Hindi siya pwedeng madrain kasi, bakit? Mambubura ang memory ng mga lipoly. Ang upgraded battery kasi actually may memory to. Ngayon, mabubura yun kung sakasakaling nade-drain siya, no? Magkakaroon kayo ng problema. Tapos, lastly, hindi siya pwedeng i-charge ng nasa loob kasi mag-iinit siya. Hindi pwedeng nag-iinit to. Ang tendency, magbo-bloated. Pag bloated na, indication yon na yung battery ninyo is pasira na. Yung lifespan niya, bumababa na, no? Okay, so, alagaan lang natin ang battery. Battery lifespan is 2 years. After 2 years, that's the time na bibili siya mag-lobat. Okay? Battery nilalagay sa buttstock. This is a modern type of a rifle. Hindi dito nilalagay sa part na to, sa buttstock. Okay? Yan. Alisin lang natin, syempre. Ayun. Then, pasok natin sa tube. After ipasok sa tube, ito.
plug natin. Kamusta ang ano? I heard marami nag-swimming. Kahapon nga pala, nasa South ako. San Pablo, Laguna, and Lipa, Batangas, no? Meron tayong ka-airsoft na pinuntahan. Pero I think yung sa Lipa, hindi na natin na-live dahil gabi na, at the same time, walang ilaw. Ang dilim. Ang dilim doon sa lugar ng Kati ka-airsoft. First time kong nagpumunta sa ka-airsoft na brown out. Okay. Simon Ivan Zamora, pwede po magpa-deliver sa Canada. Sana common sense, Sir Simon. Ang ganda pa naman ng pangalan mo, Simon. Parang antalino ng dating. Pero common sense naman. Canada, ipapa-deliver mo sa amin? No? Baka siguro, iintindihin kita, baka ang ibig mo sabihin ipa-shipping. Pero ang layo kasi ng delivery sa shipping. Ang ganda ng pangalan mo, kaya lang medyo iba tayo mag-isip, no? Iba tayo mag-isip. Pero just to answer you, no? Hindi, syempre, boss, common sense. Hindi naman kami pwede mag-deliver ng Canada. Not unless yung order mo maaabot ng worth of 1 million, di ba? Pero kung isang piraso, 2 piraso, bossing, common sense naman. Di ba? Ikaw kaya, padala ko sa'yo sa Canada. Di ba? Ikaw magdala sa Canada. Di ba? Common sense naman, bossing, ha. Ano lang kasi, medyo naiirita ako pag yung tao, parang yung kausap ko, parang feeling ko nanggagago lang. Di ba? Kasi alam mo yung taong seryoso, alam mo yung taong nanggagago eh. Canada, papadeliver mo sa akin. Oh. Pero for the benefit of the doubt, baka nagkamali ka lang. Baka shipping, ibig mong sabihin. Papaniwalaan ko yung shipping para lang, di ba? Para lang hindi ko yung shipping ginagago mo ko, tinotolongges mo ko, no? Pangit kasi ganyan eh, no? Alam mo naman common sense eh. Hello, Canada, i-deliver? Baka shipping. Hayaan mong isipin ko na lang na shipping para maging maayos yung pagtingin ko sa'yo, no? Napaka-pangit kasi, alam ko, parang tinotolongges mo lang ako. Alam mo yung sagot eh. Di ba? Alam mo yung sagot pero nanonolongges ka lang. No? Okay, so this is yung unit natin ka airsoft. Single fire. Sarap. Rapid fire. Okay, itong unit na to pwedeng i-upgrade. No? Actually, naka-upgrade na to. I think mga FPS nito medyo may kataasan na. No? Tapos itong unit na to pwedeng lagyan ng suppressor. Yan ang napakasarap dyan sa unit na yan. Okay? Ngayon, magazine, binubuksan sa ibabaw, binubuhusan ng bala. Pagkabuhos, isara, may gear sa ilalim, kinakamot. Okay, after mong kamutin, puno na, okay? Pasok natin sa unit. Make sure na hindi malalaglag. Okay? Ngayon, single fire, taas natin to para kita natin. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Tingnan natin sa labas. Pause mo muna. Tingnan natin kung gusto ko malaman kung straight. Tara. Ng ating ka-airsoft from Pagudpod, Ilocos Norte, no? Ito yung unit ng ating ka-airsoft, si Sir Brian Marcos, Pagudpod, Ilocos Norte. Sana, Sir Brian, wag mo kaming kakalimutan ha, lalo na pag si Sir Brian is napaka-taas ng posisyon, kapitan siya ng barko, no? Diyan sa lugar ng ano. Hindi ko natanong kung saan dumadaong yung barko nila, pero taga ano siya, ano to? Pagudpod, Ilocos Norte, okay? So, yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat. Uulitin ko, yung mga gumagamit ng iba't ibang account, nagpapalit ng iba't ibang account, gumagamit ng dami account, na kunwari, nagpapanggap, uulitin ko, nadidetect ko po kayo. Okay? Nadidetect ko po kayo. Nagmumukha na lang po kayong eng-eng, no? Nadidetect ko po yung account ninyo, nadidetect po ng system namin. Ayaw ko po kayong i-block. Ang dami ko ng warning ha. Ang dami ko ng warning. Hindi kita papangalanan, ayaw kita mapahiya no?
gamit ka lang ng isang account. Yung original account mo, gamitin mo. Huwag kang gagamit ng ibang account para magpapansin. Okay? Ayaw kong ipahiya ka, pero kung matigas ang ulo mo, nakakairita kasi, katulad yan, no? Ina-advise ako, nagno-notification nagno-notice dito sa akin na someone is using a dummy account, someone is using a multiple dummy account. Hindi ko lang lubos maisip, bakit kailangan mong gawin yan? Diba? Ano ba yan? Bakit kailangan mong gawin yan? Meron ka bang intention naman loko? Intention naman gago? Kasi yung mga scammer, di ba? Kaya gumagamit ng dummy account. Bakit? Kasi gusto nila mga scam. Itinatago nila yung totoo nilang pagkatao, di ba? Pakiusap naman. Ako pa nga yung nakikiusap sa'yo, di ba? Pakiusap lang. Tigilan mo yung paggamit ng dummy account. No? Ang dami ng account ang ipinasok mo rito ang daming account na ginagamit mo. Pakiusap lang. Nakikiusap na ako sa'yo ha, ilang beses na, ilang live na. Halos kada live ko nakikiusap ako sa'yo. Hindi kita papangalanan, ayaw kita mapahiya. Pero sana naman, no? Sana naman magpakatino ka, no? Ang hirap ng ganyan eh. Nakakairita kasi biruin mo, nagbabasa akong shoutout. Ito, yung system keeps on reminding me tungkol sa'yo. Di ba? Huwag kang gumamit ng dummy account. Gamitin mo yung tunay mong account. Di ba? Tapos itigil mo yung paggamit ng dummy account. Okay? Nakikiusap naman ako sa'yo eh, di ba? Sana makuha ka sa matinong pakiusap. Okay? Every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Rapid fire, then single, then save. Okay? Yan. Lagi niyong isa-save mga Ursa pa, yun yung simplest way. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, sayang yung unit eh. Sayang yung unit, no? Sayang yung pagkaka-upgrade ng unit. Tapos, tulad nga ng sinabi ko, yung battery, very sensitive, pero napaka-effective. Ganun to eh. Sensitive yet effective to. Kaya gamitin mo lang ng tama, okay? Pag i-charge mo, dapat nasa labas. Unit ng ating ka-airsoft, Brian Marcos of Pagudpud, Ilocos Norte. Okay. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yan ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Yung gumagamit ng dummy account, pakiusap lang po. Tigilan mo yan. Thank you.